Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Siya'y makapili, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa Santang Misang ito, sa unang Biyernes ng buwan ng Hulyo, alay para sa kamahal-mahalang puso ng ating Panginoong Hesus. Ialay din po natin sa ating mga panalangin ang lahat ng ating mga hinaing, lahat ng ating mga karamdaman, pangkaluluwa at katawan. Lalo't higit yung mga kapatid natin nasa banig ng karamdaman, nakaratay ngayon. At gayon din sa lahat ng mga natatangi nating kahilingan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, "Ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa." At inilibing nga ni Abraham si Sara sa yungib na yon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na pumunta roon?" Tanong ng alipin. "Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac," tugon ni Abraham. "Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko." Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negeb. Minsan, napadako siya sa ilang ng Beer Lahai Roy. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebeka si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaking yon papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebeka at nagtalukbong. Pagtatagpo nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari, kaya tinanggap ni Isaac si Rebeka bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika
sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba, upang makita ko ang pagunlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalos sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So isang mapagpala at mabiyayang gabi po sa inyo mga ginigilo kong mga kapatid. At tulad ng nasabi ko po sa inyo kanina, tayo po ngayon ay unang Biyernes ng buwan ng Hunyo at ito ay iniaalay natin, no, lalo na sa ating malalim na debosyon at pagmamahal kay Jesus sa kanyang kamahal-mahalang puso. At nagkataon naman po napakaganda at angkop ang ebanghelyong narinig natin ngayon no, sa pagtawag niya kay Mateo na isang makasalanan, no, isang tax collector, publikano. No, narinig yan natin sa ebanghelyo, no, ang kanyang paanyaya, no, na buksan ang ating puso sa isang Diyos na hindi tumitingin, no, sa nakaraan, kundi sa kakayahan nating magmahal at magbago. So yun po yung pinakadiwa ng ating pagninilay ngayon, no, sa pagtawag ni Jesus kay Mateo. Si Mateo nga ay isang publikano, no, isang maniningil ng buwis. No, kinamumuhian siya ng kanyang mga kababayan dahil para sa kanila, siya ay sakim, no, traidor, makasalanan. No, kumbaga sa mga makabagong panahon ngayon, no, sa nangyayari sa ating pong bayan, no, yung mga tiwali, no, ayan po, marami yan nagdipana. No, kaya napakadali nating husgahan ang mga tiwali na sila yung mga nagpapahirap, no,
sa buhay natin at sa ating bayan. Pero ika nga, tulad ni Mateo, no, bagamat siya'y kinamumuhian ng marami, no, tinawag pa rin siya ni Jesus sa kabila ng kanyang mga kahinaan, no, sa kanyang kasalanan, sa kanyang mga kapintasan. No, isang simpleng salita ang narinig niya mula kay Jesus, no, sumunod ka sa akin. At agad-agad si Mateo, no, ay tumayo at sumunod kay Jesus. So ano po ba ang matutunan natin, no, sa tagpong ito? Na kung saan, no, una sa lahat, tayo po ay tinatawag sa gitna o kahit na tayo ay hindi karapat-dapat dahil sa ating maraming atraso o kasalanan, no, sa Diyos. No? Hindi hinintay ni Jesus na maging karapat-dapat si Mateo. No? Tinawag niya ito habang ito ay nalugmok pa sa kanyang pagkakasala, sa kanyang mga pagkakamali. Ganon din ang Diyos sa atin. Hindi niya hinahantay na tayo maging perpekto. Hindi niya inaantay na maging anghel tayo muna. No? Tinawag niya tayo sa kabila ng ating maraming sugat, no, sa ating mga maraming kahinaan, sa ating mga madidilim na nakaraan. No, kaya naman po, ang laging tanong, handa ba tayong sumunod, no, sa kabila ng hindi natin karapat-dapat? Dahil sa ikalawa po, mas higit ang awa, no, ng Diyos sa atin kaysa yung mga handog na binibigay natin, no, o yung paghahandog natin, no, pag sasakripisyo natin, no. Sabi ni Jesus, habag ang ibig ko at hindi hain, no. Maraming beses na mas madaling humusga, no, sa kapwa natin na nagkakasala kaysa mahalin natin sila. No, sa simbahan, talamak po yung ganyan, di ba? Pag meron po tayong mga nalalaman, no, na mga ka-brothers and sisters, halimbawa po na may mga madidilim na nakaraan, no, tingin natin, hindi sila pwede, no, sa paglilingkod. May naalala po akong kwento, isang tao, dati naman siya lingkod ng simbahan, pero dahil nga, no, meron siyang nakabinbin na kaso dahil sa kanya sigurong hindi pa naman napatunayan, no, yung kanyang kasalanan. May kaso siya na kinakaharap noong mga panahon na iyon. At ngayon po, no, renewal nila. Kumbaga, siguro dahil sa kanyang mga pinagdadaanan, gusto niya magbalik loob sa Diyos, no? Gusto niyang bumawi sa kabila ng marami ang pagkakasala, no? At yun nga po, nung araw ng kanilang renewal doon sa ministry na kanyang kinabibilangan, may nagreklamo. Sabi doon sa pare, Father, mukhang hindi po yata dapat karapat-dapat itong si brother ganito ganyan. May kinakaharap siyang kaso. No, ganun po, no? At yun ang agad-agad po, para bagad tingin ng kaniyang mga kasama, magiging iskandalo siya sa simbahan. So minsan ganyan tayo mga husga, tinitignan natin, no, yung mga naging kamalian, hindi pa natin alam kung ano ang tunay, no, ang katotohanan. Basta may kaso lang, no? Akala natin nahatulan na at napatunayan na yung kaso. Mas nauna pa tayo, no? Advance tayo na humatol. No, nakakaawa nga, iyak na iyak sa akin. No, yung taong iyon, at nagkwento ng nangyari. No, sabi ko nga sa kanya, magpakulong ka na lang kaya, no? At doon sa kulungan, libre kang maglingkod na walang huhusga sa'yo. Kahit anong ministry ang iyong mga, biro lang, kasi may mga prison ministry, di ba? At lahat ng mga preso ay
Malaya sila naglilingkod na kahit anong gusto nila, anong ministry ang kailang gustong kabibilangan nila. So, ganun po, nakakalimutan natin na tayo din, minsan, tinawag din ng Diyos sa kabila din ng marami nating mga kapintasan at kasalanan. Maaring hindi nalantad yan, pero alam natin sa ating sarili, hindi tayo karapat-dapat. Pero nandiyan pa rin tayo naglilingkod sa simbahan. So yun po, yun ang mga masasakit. Minsan, akala natin, para bagang mas mahalaga sa Diyos ang kanyang pagkalinga kaysa nga panlabas na kabanalan. Dahil ang tunay po na pagsamba, ang tunay na relihiyon ay nasusukat po sa awa. Huwag tayong maging simbahan na puno ng batas, ngunit kulang sa habag. Ang dami natin panuntunan na wala na yung awa, na wala na ang Diyos. Ang bawat tao ay may kwento. Bago tayo humusga, alalahanin natin, baka tayo rin ay mga Mateo din noon, at tinawag din ng Diyos. Dahil po, panghuli, may bagong simula, Laging may simula. Pwede pa rin bumawi, sa kabila ng lahat, para sa bagong simula. Nang sumunod si Mateo, nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Sa halip na patuloy siyang maging maniningil ng buwis, siya ngayon ay naging tagapagsalita ng mabuting balita, tagapagpahayag, tagapagpatotoo. Walang sino man ang walang pag-asa sa Diyos. Tandaan po natin yan. Ang ating mga kahapon ay hindi hadlang sa ating kinabukasan. Lalo na po sa landas ng kabanalan, sa pagpapakabuti sa hangarin natin ng buhay kabanalan. Kung tayo ay mananatiling nakakapit o nakahawak sa kamay ng Diyos. Kaya naman po mga kapatid, suriin po natin, baka may mga Mateo pa sa kalooban natin. Yung ating mga kahinaan, yung ating mga kasalanan at ating mga sugat. Pero gaya ni Mateo, tinatawag din tayo ni Jesus, sumunod ka sa akin. Hindi para tayo husgahan, kundi para yakapin tayo ng buo at para mapanibago ang ating buhay, ang ating kalooban. Kaya nga po, sa tuwing po tayo, lahat na marami pong nagdidebosyon sa kabanal-banalan o kamal-mahalang puso ng ating Panginoon. At kung tayo po ay may debosyon, hayaan natin ang boses at habag, pag-ibig ng Diyos ang siyang mananaig sa ating puso. Tayo man ay tinawag din, tayo rin ay tinutulak na Diyos o ng Diyos na maging kasangkapan ng kanyang awa, ng kanyang kamahal-mahalang puso sa mundo. Amen. Dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mulat sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama. Ang ating tutugon, banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa pamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang mapagpagaling na habag ng Diyos.
Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ama, may pananalig tulad ni Abraham na sumunod sa iyong pagtawag. Itinataas ng iyong Kristiyanong sambayanan ang kanilang mga panalangin. Naway ipagkaloob mo ang iyong ibinunsod sa amin. Hilingin sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha, kaming iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at panggidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo
magpapatawad na kami sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po sa inyo lahat. Pagsasawak na ito sa Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos. Ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo.
Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa lahat po na nanonood at nakikinig ngayon na may karamdaman, iba't ibang karamdaman, nasa banig na karamdaman, sa lahat ng mga hinaing o sakit nila sa iba't ibang bahagi ng inyong katawan, at sa lahat po ng humihiling ng kagalingan, ay patuloy po tayo magtiwala sa makapangyarihang awa ng ating Panginoon. No, taimtim po tayong manalangin at hingi hindi lamang ang kagalingan ng ating mga pisikal na pangangatawan, kundi maging ng ating kaluluwa. No? O makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kaming mga dumaranas na mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho. Kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Banggitin po ang mga pangalan ng mga kaanak natin na may mga sakit, karamdaman. At gayon din po yung ating mga personal na kahilingan, yung ating mga personal din na kahilingan ng kagalingan, paghilom. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod kay Hesukristo na iyong anak at aming Panginoon na nabubuhay tagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. So ilang paalaala po sa darating po na July 7, araw ng Lunes, ang ating healing mass
ay pangungunahan ni Healing Priest Father Joey Fallier. Inaanyayahan ko po kayo na dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, corner EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa, at mas sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department 8-925-7931, local 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Redne Jose o si Miss Ali Nahe at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo ay Amen. manaog nawa at mamalagi sa inyo magpa sa walang hanggan. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. God bless you. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.